Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Nangyari ang karanasang ito ng aking maternal grandfather between late 70s or early 80s noon. Hindi na kasi maalala ng aking lola ang eksaktong taon. Ang lolo Leodones ko ay hindi niya tunay na pangalan. Maraming pinasok na trabaho para mabuhay at maitaguyod niya ang kanyang pamilya noon. 3 ang kanyang mga anak. 1 lalaki at 2 babae. Ang nanay ko yung isa sa mga bata-bata pa noong mangyari ang hindi pang karaniwang karanasan ng aking lolo. Konting background lamang po sa pamilyang pinagmulan ng lola ko. Galing po siya sa isang maaluwang angkan. Mga sapatos niya noong dalaga ay mula pa sa mga iba't ibang bansa katulad ng Paris, France, at nag-aral po sa mga pribadong paaralan pero sanay sa hirap ang lola ko dahil pinalaki siya na marunong kumita ng pera noon. Lagi nga raw siyang sumasideline na magtinda ng makutkuti noon sa mga ordinaryo na bus para lamang magkapera at makapag-joyride na rin ng libre. Kaya medyo astig itong lola ko na ito. Balik tayo sa kwento. Dahil maagang natasawang aking maternal grandparents noon. At dahil na rin sa family background ng lola ko ay minabuti ni lolo na magsumikap na itaguyod ang kanyang pamilya nang hindi umaasa kanino man. Marami siyang pinasok na trabaho. Truck driver, construction crew ng DPWH, heavy equipment or machine operator. Nagtrabaho din siya sa isang logging company. At dito niya naranasan ito nang minsang mapunta sila sa isang bulubunduking lugar dito sa bandang norte. Ang lolo ko ay matipuno, makisig, masipag, mabait at kung tatawagin na isang ladies man kumbaga. Dahil malayo siya sa kanyang pamilya ay may pagkakataong namimiss niya ito kaya naman minsan ibinabali niya ang pangungulila niya sa ibang babae. Habang sila ay nagtatrabaho noon, kasama ang mga kasamahan niya sa logging company. Nakilala nito ni Lolo si Freda. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi ko na din po sinabi ang totoong pangalan gawa ng baka buhay pa kasi ito, mahirap na. Isa umano siyang medyo may kaliitang babae. Mga 4'11" o 5 flat ang height niya noon. Pero maganda, balingkinitan. Maamo ang kanyang mukha. Mapupungay ang mga mata. At higit sa lahat ay magiliw at mabait kaya naman nahalina at naakit ang lolo ko sa kanya noon. Dahil sa buwan ng bibilangin bago muling magkasama ng lolo ko ang pamilya niya, ay nadala siya ng tukso noon. Nakipagkaibigan siya kay Freda hanggang sa makapagpalagayang loob niya ito. Ang plano daw ni Lolo Leodones ay maging sila ni Freda tapos ay iiwanan niya kapag na-assign na ulit sa ibang destino noon. Tapos magdadahilan na lamang si Lolo kapag dumating na ang panahong yon. Tuloy ang araw. Patuloy sa pagtatrabaho si Lolo sa pagtotraso noon. At syempre, pagbibigay oras dito sa kanyang babae. Hanggang sa biglang dumating ang lola ko kasama si mama sa dinestinong lugar ni Lolo noon. Hindi alam ni Lolo ito. Nagulat ang lahat lalong-lalo na si Lolo Leodones. Syempre, mauhuli ka sa akto, di ba? Nasabi naman ng kumpare ni Lolo na katrabaho niya din ang kababalagang ginagawa ni Lolo noon. Nagpaliwanag naman ang lolo at nagkabati sila ni Lola pero nang malaman ito ni Freda, galit na galit ito dahil sa panlolokong ginawa ni Lolo sa kanya. Sumugod ito sa quarter nila Lolo at nagbanta siya na magbabayad silang lahat na lumoko sa kanya noon. Natahimik ang lahat ng naroroon noon, Sir Sat, gawa ng dito nila nalaman na meron palang usap-usapan na may lahing mangkukulam itong babaeng ito. Kaya naman nang malaman ito nila Lolo ay dali-dali nilang nilisan nila Lola ang lugar. Pero sa pagmamadali, Sir Sat, ay naiwan daw nila si Mama nun sa may quarter. Saka lamang nila na-realize na naiwan nila siya nang nakalayo na sila pero inihatid din naman ito ng kumpare ni Lolo sa bahay nila. Dumaan ang araw at isang hapon ay biglang lumobo ang tiyan ng lolo ko. Sisigaw ito na masakit umano yung katawan niya.
Pero pagsapit ng umaga ay liliit naman yung tiyan niya na ito. Dahil sa tingin nila ay medyo, sabihin nating isolated case o bihira lamang mangyari yon, ay hindi nila gaanong pinansin hanggang sa dumating ang sumunod na dapit hapon. Lumaki muli ang tiyan ni Lolo noon. Parang sa bola ng basketball na umano yon. At dahil dito ay nabahala na si Lola. Hindi niya alam ang gagawin niya. Unti-unting nauupos ang lakas ng lolo ko at tila araw na lamang ba ang ilalagay niya sa mundong yon. Hanggang sa muling gumisita sa kanila ang kumpare ni Lolo at nang malaman ang nangyari sa kanya, ay agad niyang binala sina Lola sa kakilala niyang albularyo. Pinawas agad si Lolo sa pamamagitan ng kandila at lumabas din ang isang anyo ng babae doon. Pinagalitan ng albularyo ang Lolo Lyodones ko. Ang sabi nito, hindi daw kasi magkasya sa asawa si Lolo kaya nagkakaganyan siya. Pinanong ng Lola ang albularyo kung ano ang nangyayari kay Lolo noon. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng albularyo na kinulam umano siya at hindi ordinaryo ang pagkulam sa kanya noon. Kinakailangang makausap ka agad ang gumawa nito bago mahuli ang lahat. Agad na naghanda ng mga gamit ang albularyo. Umuusal ito ng dasal habang nilalagyan ng palito ng posporo ang mga paggitan ng madaliri sa paa ni Lolo noon. Agad na umaray si Lolo at nagpupumiglas. Pero hinawakan siya ng mahigpit ng kumpare niya. Sinimulan ng albularyo ang paghuli sa mangkukulam na gumawa nito kay Lolo. Hanggang sa walang ano-ano, ay biglang nagboses babae si Lolo Lyodones noon. Partida Sir Seth. Baritone po ang boses niya noon. O kumbaga boses lalaki talaga. Kaya hindi mo talaga aasahan na magboboses babae siya noon. Umiiyak kumano ang boses nito at agad itong tinanong ng albularyo ng, "Sino ka? Bakit mo pinahihirapan ang lalaking ito?" Umaray lamang ng umaray yung babaeng yon. Sinagawan ito ng albularyo ng sumagot ka. At dito ay sinabi niya ang totoo niyang pangalan. Freda. Muli itong umangil ng hampasin si Lolo ng buntot pagi. At ang sabi ng babae ng ito, niloko nga daw siya ni Lolo. Ang sabi umano ni Lolo sa kanya, binata pa siya. Tinanong siya ng manggagamot kung paano niya nakulam si Lolo, kung ano ang ginawa niya. Patuloy umano sa paghataw ng buntot pagi ang albularyo na yon. Dahil nagmamatigas daw talaga itong si Freda. Hanggang sa umamin nito na hinuli daw niya yung parte ng kaluluwa ni Lolo sa pamamagitan ng bakas ng paa nito. Ikinulong niya daw yun sa isang garapon. Inuorasyonan niya ito at tuwing magluluto siya ng hapunan ay inilalagay niya ang garapon sa baga ng kalan. Gusto niya daw magbayad si Lolo sa ginawa niya sa kanya noon. Maski ako, Sir Seth, ay hindi ko alam na pwede palang mangkulam sa pamamagitan ng bakas ng mga paalang. Akala ko sa litrato at buhok lamang ang pamamaraan ng pagkulam, pero hindi pala. Matagal bago natapos ang sagupaan ng albularyo at ni Freda noon. Binigyan ng albularyo si Lola ng isang itim na tela at sinabing ibigkis daw ito sa may bandang tiyan ni Lolo Lyodones para hindi raw umepekto ang kulam ni Freda. Pero kabilin-bilinan niya na dapat ay huwag i-expose o ipakita ang tela na ito sa publiko dahil mawawalan daw ito ng bisa noon. Magpasalamat ang Lola dito. Ilang beses ding pabalik-balik pa ang ginawa nila Lolo sa albularyo na ito dahil nagmatigasan talaga si Freda noon. Pero sa huli, gawa nang siguro nakamove on, ay napapayag nito na itigil na ang pagpapahirap kay Lolo. Dahil sapat na umano yon para maramdaman ni Lolo Lyodones ang higante ng isang pusong niloko. Ikikwento ko naman ang aking karanasan simula nang nag-transfer ako sa lugar ng mama ko sa isa sa distrito ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin ang lugar. May napakinggan akong kwento sa lugar na to, dito rin po sa channel mo.
Taong 1996, nasa kalagitnaan ng Oktubre noon. Nagpa siya ang mama ko na mag-resign na at iuwi kami ng kuya ko sa probinsya at doon na manirahan. Samantalang ang papa ay maiiwan dahil sa trabaho niya kasama ang kapatid kong babae na siya namang sumunod sa akin. So ito na nga po, Sir Seth. Welcome to Iloilo. Medyo hapon na nang makarating kami sa probinsya bago bumaba ng barko. May kanya-kanya na kaming luyan na nakaperdible noon. Sobrang na-excite na po ako noon. Lalo na nang nakita ko na ang tricycle na merong upuan sa likod. Pero habang papalapit kami sa lugar ng mama, nakaramdam ako ng kuryosidad at kawirduhan noon. Paano kasi? Bukod sa mga malalawak na palayan, magkakalayong mga bahay at maraming mga puno ay sobra makatingin ang mga tao. Hindi po ako feelingera, Sir Zeta. Pero alam kong naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin noon. Nakarating na kami sa akala kong bahay namin pero hindi pa pala. Kasi sa pinakaloob pa ng gubat o kakahuyan ang tinitirahan ng lola ko. Malalaking mga puno, kawayan at kasagingan ang madadatnan mo doon. At kahit maliwanag pa ay aakalain mong maggagabi na. Hindi po nakakapasok ang tricycle kaya naglakad kami. Medyo nakakatayo ng balahibo yung katahimikan. Tapos, biglang tinis na tunog ng mga ibon na sinasabi nilang korokoko umano yun. Kasama mo pa yung mga kuliglig. Medyo may kalakihan ng bahay ng lola. May 2 palapag ito at mahabang silong. Siya lamang at ang aso niya ang nakatira noong mga panahon na yon. Sa panahong ito ay abot na rin ng kuryente ang lugar pero hanggang 6:00 lamang ng gabi noon. Dapat na mga oras na yan, tapos nang kumain ng hapunan ng lahat kasi mawawalan na ng ilaw. Kung ayaw mo pang matulog ay pwede ka na lang magsindi ng kingkinon o sa Tagalog ay lampara. May 2 kwarto sa taas ng bahay. Sa bawat kwarto ay may makikita kang nakatusok na sanggot o karitmon sa may dingding. At sa may bintana ay may nakapatong na bote na may likidong kulay dilaw at may mga ugat-ugat ito sa loob. Sa sobrang pagod, pagkatapos namin kumain ay naglinis lamang kami ng katawan at nakatuglog naman kaagad noon. Kalaliman ng gabi, nagulat ako sa alulong ng aso ni Lola na para bang abot ng tenga ko lang. Marahil dahil kawayan lamang ang said ng itaas ng bahay na yon. Maya-maya pa, kinakapa na ako ni Mama dahil sa may history nga ako na nagsisleepwalking. Akala ni Mama na wala ako noon. At nakalabas na siyang tinatahulan ng mga aso nga. Napayakap ako kay Mama nang biglang may lumagapak sa bubong. At parang may matalim na bagay na kinakalmot ang yero noon. Nakakangilo po yung tunog na yon. Maririnig mo din yung parang ingay ng mga bibi na hinahabol. Dahil sa lakas ng mga pakpak nila na pumapagaspas. Nakita kong napaupo si Lola noon sa mahigaan niya. At nagsabing, "Hay, hindi ka na maghalin. Gusto mo malukpan. May pusilikude. Sa Tagalog ay hindi ka aalis. Papuputukan kita. May baril ako dito." Pero ang totoo, isang bakal lamang ang hawak niya na kinakaskas sa kanto ng higaan niya noon. Nawala ang ingay. Kumalma na rin ang aso namin. Kinabukasan dahil bago pa nga ako sa lugar, maaga po akong gumising noon. Nakita ko si Mama at Lola na nag-uusap. Sa mga panahon na yon, aware po ako sa mga laman lupa, engkanto o kaluluwa. Pero hindi po yung tungkol sa mga aswang. May idea ako tungkol sa manananggal pero alam kong panakot lamang yun sa mga bata. Sa Maynila kasi gabi na marami pa ring bata sa lansangan. Para ba makauwi ng maaga? Hanggang sa tinawag ako ni Lola at ang sabi niya sa akin, "Apo, yung kagabi ay masanay ka na pagbago ka dito sa probinsya. Hindi lamang kasi kamag-anak mo ang nag-welcome sa'yo, pati yung mga tinatawag na malain ginhawa." Bago pa magkwento si Lola, pinigilan na ito ni Mama noon. Ewan ko ba, dati naiinis ako kasi sa tuwing magtatanong ako kay Mama sa mga kakaibang nangyayari ay laging sagot niya, "Basta daw ay malalaman ko din yan."
Huli ko nang napagtanto na ayaw lang ni mamang lumaki kami na may takot noon. Lumipas ang 2 linggo. Nagbakasyon ng mga pinsan ko galing ng Pilar Capiz. At mga tito at tita ko na 5 taon yung agwat sa akin na galing sa isang isla sa Concepcion. Masaya ang araw na yon. Kinagabihan ay sobrang liwanag pa ng buwan dahil kabilugan ito. Habang nagkikwento ang mama at mga kapatid niya at ang lola, nagyaya namang maglaro ng tagu-taguan si Kuya Bong, si Tita Angel ang Tayano. E di ayun na Sir Sep, nagkalasan na para magtago noon. Kanya-kanya na. Magtatago na sana ako nang may nakita akong umakyat sa may puno ng santol. Sa pag-aakalang si Kuya Bong yon, doon na rin ako nagtago pero sa mga tanim lang at hindi naman ako marunong umakyat. Wala pa akong nararamdamang takot sa gabing yon. Sa katagalan ng pagtatago ay nakita na din ako ni Tita Angel. Tapos tinawag na kami ni Lola para pumasok na ng bahay noon. Nagtataka sila bakit hindi ako umaalis sa kinatatayuan ko. Tinanong ako ng isang pinsan ko at ang sabi ko lang, meron akong nakitang nagtago sa itaas na puno. Hindi niyo pa siya nakikita. Napatingin silang lahat sa akin, Sir Seth. Dahil kompleto na ang mga pinsan, tito at tita ko sa loob ng bahay namin. Maliban sa akin na tinatawag nila noon. Nagmadaling lumabas ang lola at hinila ako papasok sa loob ng bahay. Sabay inihipan ako sa ulo noon. Sa along dahilan, hindi ko po alam. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, doon na nila napag-usapan ng tungkol sa mga aswang noon. Para bang normal na sa kanila ito at ginawa ng katatawanan ang mga karanasan nila. Pero ako noong mga oras na yon, talagang na-amaze ako kung totoo nga ba talaga sila. Hindi ko masyadong nakita ang taong umakyat sa puno ng Santol Zerzet. Pero fast forward tayo 2009. Yung mga panahon na nakita ng buo ng pangatlo kong kapatid. Ang nilalang na ito. Mahilig mag-alaga ng bibi ang kapatid ko. Kinagigiliwan niya po ang mga ducklings nito. Kaya once na marinig niya itong pumipisak agad niya itong tinipinlan. Lalong-lalo na sa gabi kasi minsan may napapadaang mga sawa o mga malalaking ahas sa amin. Kinakain niya pa yung mga alagang manok ng lola ko. At minsan yung mga itik at bibi namin na makikita mo na lang kinaumagahan yung mga balahibo. Alam po yan ng mga nag-aalaga sa probinsya. Isang gabi, nag-iingay ang mga ducklings. Iniisip ng kapatid ko na baka may ahas na naman na pilit silang inaabot nun. Pupungas-pungas ito. Bumangon dala ang flashlight. Pumunta siya sa likod ng bahay para silipin yung mga alaga niya. Nang bigla naman itong tumahimik pero noong papasok na siya sa loob ng bahay dahil sa kabilugan ng buwan nun at naliliwanagan ng mga puno ay kitang-kita niya umano ang isang nilalang mula sa isang puno ng mahogany nun. Nakayakap ito na animoy parang isang malaking tarsier. Hugis tao ang katawan nito. Walang saplot. Yung parang bubwit na daga. Habang nagkikwento siya sa amin, napaisip ako noon. Akala ko ako lang na imbis matakot ay umiiral talaga ang kuryosidad. Umiral din daw ang kuryosidad niya noong mga panahon na yon. Kung bakit sa danong oras ay may ganung nilalang sa puno. Inilawan niya ito ng hawak niya na flashlight. Nagtama daw ang kanilang mga mata noon. At mabilis ito na nagpalipat-lipat sa mga puno hanggang sa nawala na lamang ito. Hindi pa nakontento ang kapatid ko at sinundan niya ito ng flashlight noon. At ang hindi na makita ay pumasok na siya sa bahay. Ginising niya si mama para magkwento. Nakaramdam si mama ng takot pero natawa siya sa ginawa ng kapatid ko na yon. Tapos kapareho daw siya ng tita ko na pangatlong kapatid ni mama na si Tita Tess. Lagi daw itong nakakakita ng kakaiba sa bundok pag nangangahoy. Bukod sa mga engkanto, mga kobra, pati pato de la mar. Hindi ko alam kung ano yung pato de la mar mga kagiliw. Sinearch ko po yun sa may Google pero wala akong makita na gano'n. Kung sino man ang nakakaalam kung ano ang pato de la mar,
Comment lang po kayo. Hindi ko rin kasi natanong sa sender natin gawa ng sa email ko po natanggap ito. Salamat. So bali niya. Ito nang daw lagi ang nakakakita kahit magkakasama naman sila. At hindi daw ito takot. Tatayo lamang daw ito at pagmamasdan ng mga nilalaw na yon. Minsan ay yumarabas pa ito sa hating gabi para magbanyo kasi hindi siya sanay sa arenona. Pag yunarap po ni Mama, makikipan na ito sa kasagingan. Nakapato ang lampara sa ulo habang kumakanta. Habang nag-iinabin umano ang malalokpak sa paligid nun. Sabi pa ni Mama, ba kaya hindi binadadip ng aswang kasi mapagkakamalambing aswang sa pinagadagawa niya. Napaastig na lang ako sa tita ko na ito. Pag-uwi ko galing trabaho, kinuwento din sa akin ni Mama at ng kapatid ko ang nangyari noon. At doon na bumalik ang ala-ala ko na sa kabiyugan ng buwan. Nakita ko rin ang nilalang na yon. Napatanong ako kung ito rin ba ang nilalang na umakyat ng pulo noong kabataan ko. Naitanong ko sa sarili ko. May mga nagsabing sigbin daw ito dahil may isang pamilya ng mga doktor ang may aladong sigbin noon. Kahit na anuan yon. Ang nakapagtataka ay bakit hindi kami inaatake ng nilalang na ito. Balik po tayo sa set sa labing nagkikwentuhan na ang mga pinsan ko tungkol sa aswang. Pinanong ako ni Pipe Angel kung nakita ko daw ba ang lana o langis sa may bintana nun. Sumagot naman ako ng opo at nagkwento na siya. Dahil pahirapan minsan tumawid mula sa isla. Pagpapasok sila sa eskwelahan lalo na at wala silang sariling pump boat doon. May isipan umano ng mga magulang niya na mag-transfer na namang sa lugar ng Lona at sa bahay ng Lona siya pitira. Medyo manayo ang paranan pero at least pwedeng nilang lakarin ngon. Uso daw ang baile o sayawan sa probinsya. Isa itong sayawan at dahil stricto ang Lona ko ay tumatakas itong pipa o non. May sarili itong kwarto at hindi kapakasan ng bintanang papalumin niya. Kaya di pa siya dumadaan. Pinggeram ng Lola na lagi nga parang ginagawa ito andam sa isang pangyayari na hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa noon. Si Lola na pong nagkwenta noon. Naalala ko pa ang sinimulan ito ni Lola ng salitang na sino pa ang siraulo na maniligaw ng 10:00 ng gabi at sa bintana kakatok ni ba? Natawa kaming lahat sa pagkakasabi ni Lola. Ang nangyari daw kasi noon. Nadistinggaw ang Lola sa sigaw ng pipa ko dahil kortina naman po ang nasilbing pinto ng mga kwarto. Mabilis na nakapasok si Lola sa kwarto ng pita ko at nakita niyang parang may tag of war o parang may tahilaan ng tipa sa may bintana. Napatingin ng Lola sa may bingbing at nakita niya ang umaapaw na nalis sa may botelya noon. Kinuha niya at ibinuhos sa kamay ng nilalang na tahawakan si Pipa. Nakabitaw ang nilalang na ito. Kaya yon, tumansik si Pipa at minadaling isara ng Lola ang bintana. Ipinusok nito kadadapad ang pako na siyang laklon. Pagkatapos noon, kinuha na naman ni Lola ang paboritong baka niya at kiniskos sa kanto ng papagya. Nakakanyulo talaga ang tunoblon. Mas lalo na sa mga aswang. Kaya panay ang kanabog ng bubo. Hindi ito tinigilan ng Lola hanggang sa marinig nila itong kumakanas papanayo. At doon na inusisa ni Lola si Pipa kung bakit bukas ang bintana ng danong oras noon. Alam ng Pipa na masasermonan siya ng sobra at baka pabalikin pa ito sa kanila pero no choice na siya noon. Kailangan sabihin ng totoo dahil nga may kakaiba talaga sa mga nauna namin. Wala kang may tatagong lihim. Tana mo may mga secret agents na nagsusubo sa amin na noon. So what did ito nangyari noon? May fiesta sa tinatawag nilang Daan Banwa. Dabilang bundok pa ito. Maadang natulog ang Lola dahil sa maada ito magpiting ka ng mga garments doon. Noong gabing yon, 6:00 pa lamang ay tumakas ng pita para magbaile o magsayawan sa Daan Banwa na yon. Kasama niya yung mga kaplasing na nakatira ng malapit sa kalsada. Habang nagsasayaw, may isang lalaki umanong lumapit sa kanila at nagpakilala ito sa pita ko. Ninikian lamang daw ito ni Pipa at nagpatuloy sa kapsayaw hanggang sa mapagod na sila noon at nagyayanan ng umuwi ang mga yon. Siyempre nakauwi na si Pipa liba. At siyempre sa bintana binangdaan niya papasok noon.
Pagkarating, nadbiis lamang ito at diretsyo nang natulog na. Maya-maya pa, nakarinig daw siya ng katok. Sir Seth, malalaman mo kung saan kumakatok kasi yung pintuan namin ay kahoy lamang at ang bintala naman ay gawa sa flat sheet na yero na may frame na kahoy door. Sliding ito kaya kung papakinggan mo ang tunog ng katok, malalaman mo talaga kung saan yon. Habang nakikinig ako sa kwento, hindi ko alam kung antok lang ba ang pita ko o sadyang syuhaan ng talaga yon. Dahil bumangon daw siya at tumayo sa harap ng bintana at pinanong kung sino ang kumakatok. Marinig niyang sumagot ang pamilyar na boses ng lalaking nakasama o nagpakilala sa kanya sa sayawan nun. At yun naman ay binuksan niya na lamang ito na para bang hindi mag-iisip. Sabaw kumbaga. Una, wala umano siyang nakitang tao sa labas. Milibot niya pa ang paningin niya hanggang sa may kaahuyan. Sa pag-iisip na nagtatago lamang ang lalaki, akma niya na sanang isasarado ang bintana nun. Nang naisipan niyang tumingin sa kaliwang gilid nun. Wala naman tao. Pero nang lumingon siya sa may kanang bahagi ng bintana, lambon ng isang nilalaw na naminilaw ang mga mata. Buhaghag ang buhok. Nakangisi ito na nakapato sa bubong ng kusina na malapit sa bintala. Lapat na nila ang pipa ko. Saka namang siya nakasigaw ng biglang hawakan siya at hilain ng nilala. At yun yung scene o parpe na naabutan siya ng lona noon. Bilapukan ni Lola si Tita at sinabing, "Gaapalgid ang pil mo kung hindi ka kakadto sa bilaydihan. Mabamo lang puli ka sa inyo." Sa Tagalog ay nawanati ang paa mo pag hindi ka nakapunta ng sayawan. Padangyan din naman, umuwi ka na lamang sa inyo. Una, nung ako ay nag-iedad 12 taong gulang pa lamang. Gumindi ako nagkakamali. Taong 1994 o 1995 ito. Sa lugar ng Calapan, Mindoro. Nagbakasyon kami doon ng mga magulang ko. Kasama ng kapatid ko. Paparating kasi noon ang mahal na araw at nais ng tatay ko na doon muna kami sa Mindoro. Sa lugar kung saan dito nakatira mga abuelo ko sa side ng tatay ko. Ang mga magulang ko ay itago na lamang natin sa mga pangalang na may remyu na Tatay Basyo. Habang ang kapatid ko naman na mas nakakatanda sa akin, taninang mga tawan. Bugoy. Bugoy na lang kasi may pagkabarumbada itong si kuya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ugali niya. Magalanti naman ang mga magulang namin nun. Patay na ang mga abuelo ko. Bali ang totoong sagyatra din namin. Makapagsindi ng panbila sa punto nila. Kahit isang beses sa isang taon. Kahit papaning madalaw dahil nga sa summer tamit malayo nun. Hindi naman kasi kami nakakapagbakasyon ng Nobyembre. Maitling panahon lamang kasi ang walang klase. Hindi din pwede sa Desyembre kasi nga doon kami sa side ng damay ko nagbabakasyon sa Desyembre. Ito lang yung nakagawian namin taon-taon. Itong bahay na kumonda ito. Malaki ito. 2 palapag. Asyendero itong mga abuelo ko noong kapanahunan pa nila. Tapos ang nangalada sa bahay at lupa. Ito namang tiya korason ko na hindi pa nakapag-asawa kahit may edad na. Magandang tiya korason. Bagay na napaka-imposible na wala man lamang manligaw sa kanya nun. Hanggang sa nalaman ko kay tatay na si Pia Omano ay may trauma sa mga lalaki. Minsan na itong nagkaroon ng pag-ibig noong kabataan pa pero hiniwalayan ng Pia. Tapos ay may sumunod naman na lalaki pero pinaiyak din siya nito. Lapabunpisan nitong si Tia pero pagdating ng tabuanan, pagkasilang ng baka ay patay na. Masaya naman kahit papano habang naroroon kami na babakasyon. Hanggang sa may natuklasan ako. Patungkol ito kay Pia, Sir Seth. Doon ko nalaman na isa para itong manggagamot. Maging si Patay noon, gulat na gulat. Tahimik lamang kasi si Pia. Nakikibagbanding ito pero kapansin-pansin ng pagiging tahimik na tao
Pero ay papano, sobrang bait pa rin. Noong ikalimang araw, mag-iisang linggo na sa pananapili namin sa lugar na yon. May pumunta sa bahay na 2 tao. Puro babae. Tapos ang bumuman pa sa kanila ay si Nanay Remelin. Hinahanap umano ng mga ito si Pia noon. Kasalukuyan na sa bayan noon ang tiya ko. Kasama niya ang kapatid ko kasi nga may pinamili doon. Pangkonsumo at pinamalang magagamit sa bahay. Nagtanong naman si Nanay kung anong sadya sa Pia. At doon ay sinabi ng isang babae na magpapasalamat lamang umano dahil nagamot umano ng tiya ang kaanak nila. Ang tatay ko naman noon ay narinig ang sinabi nito kung kaya kadad lumapit yun. Maging ako Sir Sef ay nakiosisa din. Pakiramdam ko, parang may mali. Kasi na, totoo nga panatanagang manggagamot ang tiya. Sabi pa ng babae, si Pia Corazon daw ay dumadalaw sa mga pasyente niya. Kadalasan ay hindi isinasagawa sa bahay ang gamutan. Ayaw ni Pia ang magpakatanyag kung kaya palihim lamang nitong sinasabihan ng pasyente. May si Pia na lamang umano ang dadalaw noon. Sigurado ba kayo? Manggagamot si Corazon? Opo, sir. Naparito kami para ipagbigay alam sa kanya na yung ginagamot nila yon. Gumaling na po. Katunayan may iabot sana ang aming pera. Ano namang sakit ng sinasabi yung ginamot niya? Padong ni Tate Basyo noon. Ay naman sa babae, malakas na ulam mo mano. Naagnas ang isang paa at hinala ay diabetes noon. Pero dahil sa hindi mataas ang tamis sa dugo ayon sa doktor, infeksyon naman o nakikita nun. Pero magpadanon pa man, kailangan umanong ipaputol ang isang paa. Pero nang ilapit daw nila ito kay tiya ay gumaling daw yon. Pinapasok ng bahay ni tatay ang dalawa. Sabi ng aking ama ay antayin na lamang umano at babalikin mamaya-maya na. Hapon na ng mga sandali yon. Padubog ng araw at tandang-tanda ko ang mga puntong yon. Kinagabihan, dumating si Pia. Bito nga at napatunayan na siya talaga isang manggagamot. Napakagalanting na magsalita. Maninibago ako. Yung liptan niyang napakalalim ang mga ahulugan ang nanggagaling mismo sa kanyang bibig. Si tatay noon ay hindi nakakibo. Maging ang nanay at ang kapatid ko. Para bang hindi na namin kilala si Pia. Hindi na lang sana kaya nagpunta dito. Hindi na importante sa akin yan salapi. Mas kinakailangan na yan. Walang problema hanggang may natitinungan ako. Pero sa susunod, pakiusap ha. Huwag na kayong magpunta dito. Silabi ko naman na doon na lang kayo sa kabilang bahay. Pwede na kayong umalis. Wala nasabi yung dalawang babae. Tumango na lamang at tumalis sa mga yon. Malaking katanungan ang nabanggit na kabingang bahay. Kung kaya naman matapos umalis ng mga tao, dali-daling nagtanong ang tatay noon. Kay Tia Corazon. Wala kuya, ano ka ba? Sige na't maghapon na tayo. Kawhi po dito, kunin mo yung mga nabili. Ako na'y maganda sa pagkain. Hindi na ko ibrong tatay. Pero napipiyak akong kakausapin ang piyanon. Kaya nung matapos maghapunan, nagmasid-masid lamang ako nun. Si Tia ay nasa likod ng bahay. Ang kapatid ko naman at nanay ay naroroon na sa may ipas. Para bang matitulog ng mga ito. May 3 silid sa taas, Sir Seth. Habang sa baba naman ay may isang silid na ang katabi nito ay ang kusina at banyo. Ang umuukupa sa kabuuan ng baba ay ang malawak na sala. May biranda din ang bahay. At ang likod ay may kamaliggo na siyang tambakan ng mga gamit ng mga masasaka. Dahil ko nang sinabi ko, asyenda ito at siguro
Hindi na may pagkakaila na may malawak na lupain ang angkan namin sa side ng aking ama. Ang ilan sa mga lupain ay pinamamahalaan naman ng dalawang kapatid ni tatay. Habang yung iba, lalo na yung may mga tanim na palay, lakas ang wala. Malaking bahagi yon. Dahil ito sa pagkamatay ni Lolo at Nola, isinanglagawa ng nalubyang negosyo. Hindi na kasi napapamahalaan ng maayos. Balak ang ibenta ng tatay ang bahagi mapupunta sa kanya. Si Tia noon ay nakatambay lamang sa malilikuran. Nagtatabako ito. Nakaupo sa gilid ng bingding. Ang saan ng kalap naman ito ay amsirang kulungan o rancho ng mga hayupan. Naroroon lamang ako sa sala nun. Inaantabayanan ko talagang lumapit ang tatay. Hanggang sa ilang saglit lang, pumunta nga si tatay sa likuran. Mabilis akong sumunod noon at nagpagilid sa kusina. Sa likod kasi ng kusina ay nakaupo itong si Tia Corazon. Lusutan ng banggera sa likod, kung kaya marilig ko kung sakaling mag-usap silang dalawa. Maya-maya lang ay nagtanong ng tatay kung ano o mano ang nangyari kay Tia Corazon. Bakit wala daw kaming anam sa pagtatao niya, samantalang kapatid naman siya ni tatay. Kuya, maging iba nating mga kapatid dito. Hindi nila alam kung sino ako. May naririnig silang manihilot, pero hanggang doon lang. Tinlayaan ng nila. Manihilot ako. May hirap din ipaliwanag sa'yo, uya, kung anong phone up dulo eh. Personal ko na kasi ito. Labdali-tali ang pag-uusap nila. Nabanggit na rin ni tatay ang sinabi ni Tia na bahay. Ito yung isang bahay na kung saan doon niya pinapapunta mga bisita. Ang sabi ng Tia, ito yung dating bahay ng katiwala na siyang luwisan na noong malugi ng pamilya. Alam ko ang bahay na ito, Sir Seth. Katunayan ay madadaan na lamang bago pa makaraping dito sa malaking bahay. Looban kasi ang kinaroroonan ng malaking bahay na yon. Medyo liblib. Ang nakapalibot naman dito, mga nagtatayugang mga puno ng niyog at mga mangga. Maraming mga kakao din at tape. Matagal na kita hindi nasusubaybay ang Corazon. Pero alam ko ang nangyari sa'yo. Nung mabuntis pa at patay ang bata, alam ko yun. Pero Corazon, kapatid mo pa rin ako. Medyo nababaan na ako kasi nga, pinasok mo yung pagdadamot. Hindi ba sumasapak yung kita dito? Tsaka ano bang dahilan? Bakit na nagkakaganyan? Nagkaroon ng katahimikan nun. Hindi ka agad magsalita si Tia. Yun ang minuto pa nakalipas. Maignip ako. Ang ginawa ko, sumimple ako ng labas. Umupo sa malibaitang ubukan ng pinto sa kusina. Nasa tabi ko lamang sila tatay at Pia. Hanggang sa nagsalita na si Pia. At dita'y binalot ng kilabot at pagkamangha ang buong katawan. Ayon kay Pia, nagsimula umano ito noong ipamanap niya ang bata. Kasama noon ang isang komadrona. Sila lamang dalawa at walang ibang kaanak na tumulong. Ayaw niya namang malaman ng iba niya mga kapatid kasi nga, ikinakaya niya ang pagkabuntis na hindi pinanagutan. Yung bata umano, pagkalabas nun, iba ang itsura. Hindi umano kapustura ng sanggoy na bagong silaw. Medyo mahaba ang kamay at paa. Tapos yung tenga, parang tenga ng isang malaking tao. Pero patulis yun. Gulat na gulat umano ang komadrona. Patay na ang bata pero hindi talaga pangkaraniwan ang sanggol na yan. Mabilis nagtanong ang komadrona na kung sino ang ama ng sanggol. Pero hindi ka agad nakapagsalita ang Pia noon. Dahil bukod sa sakit sa pagpapanganak sa kanya, ay naroroon binamhinagpis na patay na parang bata. Itong batang to, hindi tapa o Corazon. Sino ang ama?
Muling tanong ng komadrona. Ang sabi ni Pia, ang pangalan o manonoon ay Kasanto. Nakikilala niya ito doon lang sa dulo ng pastulan ng mga hayop. Nagkausap sila at nagkapalagayan loob pero hindi alam ni Tia Corazon kung saan ito nakatira. Basta nagpapakita lamang sa kanya ito tuwing dapit hapon. Hanggang sa naging sila na. At nakailang beses na may mangyari sa kanila. Pero bigla na lamang daw itong nawala makalipas ng 1 buwan. Hinanap ito ni Tia Corazon. Hinagilap niya kung saan mang dako kasi nga nabubuntis na siya noon. Pero hindi na nagpakita pa si Kasanto. Ayon naman sa komadrona, hindi o ano tao yon. Bagko sa isang lamang lupa. Kung ano ang figura noong bata na ipinanganak niya, ay yun din ang pagtatao ni Kasanto. Hindi mo kapaniwala ang Pia nun. Hindi to nga parating ang pinaniniwalaan ng komadrona kasi nga napaka-imposible namang engkanto si Kasanto dahil pahaw talaga ito para sa kanya. Ang komadrona lamang din ang naglibing sa bata dahil mahina pa ang katawan ng Pia nun. Maging ang pag-aanawda sa kanya ay ang komadrona binanag-asikaso. Nang grumalik ang lakas ni Pia, ang mga kapatid namang nasa kabilang lupain, derit na bedit. Bakit hindi man lamang umano ipinalam sa kanila ang panganganak ni Pia Corazon? Dapat ay nabuhay pa umano ang bata pero bed sa walang kibo na lamang si Pia nun. Wala naman siyang karapatang magalit dahil nga kasalanan niya naman ito. Ilang araw pang lumipas. Parating napapanaginipan ni Tia sa Kasanto. Nagpapakita ito lagi sa kanyang diwa. Sa pipikit ng mga mata para magpahinga. 1 buwan din yun. Hanggang sa nagpakita na sa kanya ito. At doon, napagtanto niyang totoo ang mga sinasabi ng komadrona. Hindi tao ang nagpakita sa kanya. Napakapangit daw nito pero inabi nito na siya umano si Kasanto. Halong galit at pagkatakot ang nararamdaman ng Tia. Hanggang sa nawala na si Kasanto pero bago pa nawala dito, may binitawan itong mga kataga. Nakaugnay na umano si Tia sa kanya. At kung anong abilidad niya, ay kayang dawin daw ni Tia yon. Dulot ito ng batang nagsilbing tulay kung bakit nahaluan no umano ng dugong engkanto si Tia. Sobrang hirap paniwalaan. Ako noon ay talagang inisip ko na bariw na si Pia. Maging si Tape nga napapailing at sinabi na napaka-imposible na ng mga sinasabi ni Tia noon. Gusto mo diba? Gusto mo malaman yung dahilan kung bakit kaya kong manggamot? Ayan na, sinabi ko na sa'yo. Hindi na lamang nagsalita pa si Tapay noon. Maalata sa mukha nito ang pagiging diskumpiyado. Samantala, nung umalis ang tatay, lumalapit ako kay Tia at pero din kinulit ko siya. Total, mabalik naman sa akin yon. Din ko nalaman na nagpapakita pa umano sa kanya si Kasanto. Matagal na umano ang pagkakamali niya. Hindi na umano galit si Pia sa kanya. Si Kasanto umano ang gumagabay dito kay Tia Corazon. Wala naman Sir Seth. Bigla niya akong pinanong kung gusto ko daw bang makita si Kasanto nan. Nagdadalawang isip ako nan. Hanggang sa umiling na lamang ako at pinilit doohin ang sarili ko. Ipinagparabay ko na lamang na totoo na sinabi ni Tia Corazon. Kinabukasan, malaki ang pinagbago sa kinikilos ni Pia. Ilab na ito sa amin. Magi ang tatay ko noon na hindi na siya kinakausap pa. Umaalis si Pia Corazon tuwing hapon at hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ang tatay ko naman ay walang pake sa kanya. Naiintindihan ko ang tatay. Maaaring dismayado ito. Ikaw ba naman ang sabihan ng ganun, di ba? Murabaday na hirap paniwalaan. Pero ang tanong na,
bakit kaya niya manggamot. Kaya habang nagbabakasyon pa kami sa lugar ay sinasamantala ko talaga ang oras para magmatcha kay Pia. Hanggang sa isang apon, kung hindi ako nagkakamali, ay malapit na magbirim nun. May dumating na isang matandang lalaki. Hinahanap ito si Pia pero ako ang nagtataong naroroon sa bahay. Sila kuya, nanay at tatay, gumana. Nagpunta sila sa isang kaanak namin nun. Nagtanong ako kung bakit na hinahanap si Pia. Dadago pa. Mamayang gabi pa ang balik nun. Hanggang sa dano na lamang ang pagkawindang ko nang magwika ito ng... Pakisabi sa kanya, dumalaw ang kaibigan niya. Kasanto ang palalan. Sabihan mo siya na magkita kami mamaya dun sa bahay sa baba. Lapala nga ako nawan, Sir Seth. Etong kausap ko ay si Kasanto na. Pero ang tanong ay bakit matanda na? As in sobrang tanda naman. Tumangulaman ako. Hindi na ako kumibo pa. Hanggang sa tumalikod na yun. Sinundan ko pa ng tingin at sa maniwala man tayo o sa hindi. Naglaho na lamang ito bigla. Isipin niyo, Sir Seth, isang pitik lang ng mata ko. Nawala na ang matandang yun. Kasunod noon ay para bang inihipan ng malamig na hangin ang bato ko. Namtayuan talaga ang balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa, dumating na ang tiya. Madilim na sa puntong ito at sinabi ko kaagad na may dumating na matanda at nagpakilala sa pangalan Kasanto. Tiya, bakit matanda? Di ba sabi niyo, engkanto? Makita daw po alibon sa bahay. Tingin ko doon ito sa bahay ng katiwala dati. Pero Pia, iyan na ba si Kasanto? Ay nako, Hipolito. Minsan paslip pa yung dumadaw sa akin. Pero si Kasanto lamang din to. Maraming kayan gawin ng lamang lupa, Hipolito. Isama kita, magantay ka lang dito. Uwi ka ng Pia, Corazon. Nagtungo ito sa itaas ng bahay. Tapos pababa ay may daranong maliip na susidlan. Nagtanong naman ako noon kung ano ang laman. Ipinasilip sa akin ni Kia ang laman doon. Mga kadamitan itong bago pa lamang sa akin paningin. Nakakakilabot tingnan nyo na parang damit ng isang mangkukulam. Umalis kami kada noon pero nababahala ako kasi nga baka magalit si tatay. Sinabi ko naman kay Pia yan. Pero ayon sa kanya ay sadlit lamang daw kami. Hanggang sa nakaraping na kami sa bahay ng katiwala. Dito ay nakita ko ang matanda. Nadiyakapan pa sila ng Pia tapos nag-usap silang dalawa. Itanggi pa kung para bang sobrang lapit nila sa isa't isa. Napahorbing hands ba naman yun habang nag-uusap, siyempre. Halapang may relasyon. Pero sa duwaping nan, kasi nga nasa aning matanda si Kasanto. Maya-maya pa, lumabas na si Kasanto at doon ko naamoy ang samyo nito. Amoy bulaklak na para bang sampadita. Kahit man napakadugyap pinggan at parang walang ligong postura naman. Pero mabango. Kagad naman sinabi sa akin ni Pia na umalis na kami. Nagreklamo ako gawa ng akala ko ay gawin lamang kami gaon sa bahay ng katiwala at uuwi kagad. Pero gaya man sinabi niya, sadlit lang kami sa lugar. Gabay ko si Kasanto. Kadalasan sa mga tinutulungan kong tao, siya'y nabibili-hubit sa akin. Sa lugar ng Bakwa tayo pupunta. Sa bahay ng kakilala kong isa magularyo. Huwag ka mag-alala. Ako naman papatiwalag sa mga magulang mo. Teka, Pia, bakit naman po tayo pupunta gon? Tanong ko. Pero hindi na nagsalita ang tiya Corazon. Kung kaya noon ay pinili kong tumahimik na naman. Kadad daming nakasakay ng habal noon. Wala na kasing pasayerohan tuwing gabi. Maliban na naman kapag nakiusap sa isang habal driver.
Kadahating oras nakarating na kani kagad. Inaasahan ko noon na baka sa review ito kasi nga, ang albularyo para sa akin na mga panahon yun. Nasa tagulugar na akira. Pero nagkamali ako. Pagkababa pa lamang namin noon, ay yun na ang bahay ng nasabing albularyo. Maliit na bahay lamang ito. Pinawag siya ni Pierre. Ginamit niyang pangalan Mantibo. Nakita ko isang matanda na wari ba'y gulat na gulat ng masinayan kami ngon. Sinabi nito na ano daw sadya namin sa lugar. Alam kong nangangailangan ka ng tulong Mantibo. May pasyente kang may malalang sakit. Kibakulam ano? Tama ba ako? Samahan mo kami doon. Sabi ni Tia Corazon. Sandali. Paano mo nalaman? Buot may pasyente nga ako at pinamilinggo ko ng ginawdermot. May pangitain ka na ba, Corazon? Bakit mo alam? Ang sabi naman ng Tia, wala siyang panipain at hindi siya manuhula. Dagdag pa nito, hindi na importanteng malaman ni Mantibo. Ang mas importante makatulong sa kinukulam. Napanganalaman ako noon. Sino pa naman hindi? Mantating niyo. Alam ng Tia. Kadad kong naalala ang sinabi niya sa akin na gabarin niya si Casanto at ito ang nagbibigay hudyat sa kanya. Siguro ito ang napag-usapan nila kanila. Napawaw na lamang ako noon. Basta parang sasabol ang ihip ko sa pangyayari yan. Nakakamanga. Kumayad naman ang albularyo pero ang sabi nito ay bukas na lamang ng umada naming sasagyan ng lugar. Gabi na at sobrang liblib nun. Pero ang sabi ng Tia, nagmamadali umano kami. Sa lalong madaling panahon ay kailangan niyang makita at masaksihan ang kinukulam. Hanggang sa sumang-ayon na lamang itong matandang si Tibo. Umalis na kami nun. Siguro ay mga 1 kilometro ang lakaran bago pa makarating sa lugar. Walang kailaw-ilaw. Sobrang bilin ng landas. Maliban na lamang sa mga panakanakang tanglaw noon na animoy, namimituwing kapaligiran. Batig kong mga bahay ito na ang ginagamit na ilaw ay lampara. Habang binabagtas namin ang daan, nagtanong si Kia kung ano ang posibleng sanhi kung bakit kinukulam at sino ang kinukulam. Ayon naman kay Mang Tibo, bata umano ito, nagkaroon ng bukol sa bandang leg. Laipatingin umano sa doktor at ang sabi ng doktor nun, cancer. Pero nang masuri ito ni Mang Tibo ay napag-alaman niyang isang malakas na kulam yun. Nagtanong siya sa magulang ng bata kung may nakalipin ng mga ito. Doon may nalaman niyang meron. Patungkol daw ito sa may lupain. Balikaalak lang binuman ng Miranon. Ang nangyari ay binakuran daw ang lupain na sakop ng pamilya. Nung komprontahin naman nila ang nagbakod, inangkin nito na pagmamay-ari ng kabilang panig kaya binakuran. Nagkagulo. Dahil hindi naman daw totoo yun. Hanggang sa umabot na sa punto na nagkabimandahan. Pero sa huli na dala sa isang pag-uusap, umarap sila sa abogado at yun. Pinasukat ang lupa at inalam ang mga humon o palatandaan. At doon napatunayan na hindi umano sakop ng kabilang panig ang lupa iyon. Ipinaayos sa abogado ang titulo kasi nga baka ito ang baylan kung bakit naggalit na dito na ang pagangkin sa lupa. Inalis noong bakod noon pero galit na dilit ang kabilang panig. Iskandalo kasi at malamang sobrang naiya ang mga ito. Hanggang sa makalipas lamang ng ilang buwan, doon na binapuan ng sakit ang bata. At ang mga mabulang na itabo na lamang natin sa palarang Fatima at Carbing. Nang malamang cancer, sinubukan nilang lapitan si Mang Tibo at yun na nga ang kinalabasan. Isang kulam. Pero hindi napapadaling ito ni Mang Tibo. Lumalaki umano ng lumalaki ang bukoy sa leeg ng bata nun. Pinanaypin kong hindi ba gadaling kapag ako nang humawa.
Ito kalabing lupain, maraming napapahamak eh. Sabi ni Tia. Nakarating na kami sa bahay. At doon ay nakita ko ang isang batang paslit. Lasapingin ko ay nasa edad 7 pa lang. Ang laki ng bukod sa leeg, Sir Sep. Sa bandang panga. Sa kaliwang bahagi. Parang bilawan na lang ang ulo ng batang yon. Yung katawan pa nito, naapektuhan ba rin ang magang-maga. Kagad binasikaso ito ng Tia. Hinahapuhap lamon yung buoy, tapos nabutos ang Tia kay Mang Tibo. Mga dahon umano ng apis at mayana ang dalhin sa kanya para pantapan ito sa buoy. Yung batang yon sa tingin ko, yun pa lamang ang anak ng mag-asawa. Esa na, ang babata pa naman ito kung pitignan eh. Parang wala pang 30 edad nun. Nagtanong naman si Mang Tibo kung bakit panapa lamang eh. Nasubukan na daw ito ng matanda. Ang sabi naman ng Tia, huwag na lamang man inay. Basta sundin na lamang daw ang ipinag-uutos niya. Napapailing na lamang ako noon. Batig kong kinatatakutan ng Tia. Mantakin niyo ay parang natataranta pa yung albularyo si Mang Tibo. Hindi naman maipagkakaila dahil ulang bumad pa lamang sa bahay noong makarating na kami. Halata na sa matanda na natatakot ito kay Pia noon. Nang makabalik na si Mang Tibo at bitbit ang pinag-uutos ni Pia. Pinapadakada ni Pia korason ng mga daon doon sa leeg. Nakakakilabot pingdang yung bukol. Na para bang ang laman nito ay sangkatutak na nana. Manilaw-lilaw yun, na para bang puputok na. Hanggang sa matapos ng Tia at nakita ko siyang tila kinakausap ang sarili. May binukot ito doon sa sisidlan niya. Telang kulay pula na parang panyo. Ibinaulit ito sa leg ng bata niyan. Mang Tibo, bantayin mo ang bata dito. Ay, sakot pupuntahan ko lamang yung kumukulam. Malapit kang dito nakatira. Mungkayin ng Pia noon. Nakikita ko kay Mang Tibo na parang gulat na gulat. Tumanu lamang ito hanggang sa kinalabit ako ng Pia at sinabing him sumamba daw ako noon. Hindi naman ako nagreklamo. Sumama na ako sa kanya. Doon din kami sa bihaanan namin doon. Bali pabalik na kami noon sa kalsada. Nang makaraping sa kalsada, mga 2 kilometro ata ang lakaran. Doon na sinabi ng Tia na nakarating na kami sa lugar. Sa lugar na Mangkukulam. Tinuro niya pa sa akin kung saang direksyon ng bahay. Nagtanong naman ako sa kanya. Kako, paadingin na lamang. Ang sabi naman ni Pia, sa pamamagitan naman ng paghawak doon sa bukol, naramdaman niya kaagad kung nasaan ang salari. Dardab pa ng Tia, mahinang ay bularyo daw si Mang Tibo. Hindi na naman ako nagsalita nun. Hanggang sa iyang sablik pa, nakarating na kami sa bahay. Sinabi ng Tia na magantay lamang daw ako sa labas. Papasukin niyo mano ang loob nun. Bukas naman mano ang pintuhan. Pero minado akong kinakabahan na kanada ako, Sir Seth. Ramdam ko noon na may mangyayaring hindi maganda. Ilang sadlip lang matapos makapasok ng bahay ni Pia. Rinig ko na noon ang pila nag-aaway na tao. Yun bang nagsasagutan? Maliit lamang ang bahay na yon. Isa itong palapag na nasa tabi ng ilog. Mabilis akong sumilip at doon ay nakita ko ang isang ubod ng tandang babae. Nalilisik ang mga mata at panay bitaw ng mabibigat na salita. Sinasagot naman ito ng Tia na kung hindi umano puputulin ng kulam ay may mangyayari umano sa matanda nun. Sino ka? Sino para sabihan ako ng ganyan? Ang lakas na loob mong pupasok sa pamamahay ko nang walang pahintulot. Alam mo bang pwede kitang idimanda? Kilala kita, pero hindi mo ako kilala.
Tingin mo nagbibiro ako? Hindi kita hinahadlawan sa pangkukulam dahil ito ang ikinabubuhay mo. Pero piliin mo yung tao tingin mo dapat na ulamin. Gusto mo ng pera? Bibigyan kita. Magkano bang ibinayad sa'yo? Ibadaan natin ito sa mabuting usapan hanggat kaya o pero kapag nadmatidas ka pa, babagsak ka dyan sa kinakatayuan mo. Sa kabila ng mga sinabi niya ng Pia, hindi pa rin nagpatinag ang matanda. Diniduro na ito si Pia hanggang sa bigla na lamang napaupo yung matanda niyon na para bang nanhinar na lamang nito. May hirapan humina. Sapo ang dibdib na tila ba inaatake. Ang sabi naman ng tiya ay wag daw siyang duduruhin ng kamay. Dabdag pa nito, hindi naman pinadardala sa pakiusap, ay idadaan na lamang ni tiya sa dahas. Din na nagmakaawa ang matanda. Hindi ko alam kung bakit. Ang sabi kasi nito ay wag daw siyang papatayin. Walang ginagawa si Pia sa kaninon. Pero tatanggalin niya na daw ang kulam, wag lamang daw siyang papatayin ni Pia Corazon. Sinabi ko naman sa'yo, babagsak ka sa kinatatayuan mo. Mabuti at sumuko ka na. Ilang segundo na lang sana'y patay ka na. Inutusan ito ni Pia Corazon na panggaling kagad. Babalik naman na siya ni Pia kapag nalaman niyang may kulang pang baka nun. Inulit ni Pia na hindi siya humahadlam sa pangkukulam ng matanda. Dawanan ito ang ikinabubuhay niya pero piliin ito ang taong dapat kulamin. At sana umano, hindi na sila magkita pang muli ni Tia sa ganong sitwasyon. Dahil kapag nangyari yon, papatayin siya ni Tia Corazon. Doon na ako niyaya ni Tia nang umalis na. Walang ano-anong sumunod kagad ako kay Tia noon. Sabi ko pa sa kanya, pabalit pa kami sa bahay na may sakit pero saan naman ni Tia? Hindi na. Bukas o hindi naman umano sa makalawa, may bibisita na naman sa bahay. Gaya ng nangyari nung unang may bumisitang 2 babae, ay mangyayari daw ulit yon. Huwag na lamang umanong magulat dahil magati dito ng balitang gumaling na ang bata. Dagdag pa ni Tia Corazon, dadalaw din yung si Mang Tibo dahil ihahatid nito ang kanyang kagamitan na naiwan doon sa bahay ng may sakit. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ko. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring ganito din ang nangyari nung una. Partikular sa mga bumisitang 2 babae. Kulam bin kasi yon. At siguro, sinugod ng Tiya ang mangkukulam. Yan lamang ang pumapasok sa isipan ko. Gawa ng sinabi na ni Tiya ang mangyayari sa susunod na araw, na para bang alam niya na ito. 2 araw ang makalipas. May bisita nga. At ito ay walang iba kung hindi yung mga magulang ng bata. Para akong sinemento noon at hindi nakagalaw. Si Tia ang bumungad dito. Galante ang pakikitungo ni Tia. Si nanay at tatay noon ay naroroon at nagtataka din. Umiiyak pa yung nanay ng bata noon. Matindi ang pasasalamat ng mga ito. Gumaling na umano ang anak nila. Gaya noong una, kinabutan din ng pera si Tia pero gaya din ng una, narinig ko muli ang mga katagang hindi niya kailangan ng pera. Napawaw ulit ako, Sir Seth. Sobrang namangha ako noon. Kinahapunan na, dumating naman itong si Mang Tibo at totoong sinabi ng Tia. Inihatid nga ang mga kagamitan niya. Hanggang hatid lang at pasasalamat at hindi naman nagtagal ang manggagamot na yon. Wala na akong masabi pa kay Tia pagkatapos noon. Para na siyang sugo. Sugo ang pagkakakilala ko sa kanya. Si Tia din ang naging inspirasyon ko kung bakit ako pumasok sa karunungan.
Kahit hindi pa ako napagkakalooban ng pahintulot pero nag-aral ako ng karunungan noon. Ibang karunungan ang meron si Tia, Sir Seth. Organikong manggagamot ito. At ang taas niya, hindi ito sinasadyang kumapit sa kanya. Nang dahil lang sa isang lamang lupa ito na naging karelasyon niya noon. Nga pala, nakita ko na si Casanto. Yung totoong mukha niya. Hindi naman pangit ang muka. Malaking mama. Parang tao. Ang kaibahan nga lang ay maputi at mahaba ang buhok na parang ugat ng balete. Yung maliliit na ugat. Ganon na ganon. Yung kasuotan. Hindi ko mawari kung bahag ba o balute. Basta makapal yun na parang balat ng akasya. Yun lamang ang nakita ko. Hindi kasi ako lumapit talada nang ipakita sa akin ito ng tiya. Ayon kay tiya, isaw manong tamawo si Casanto. Talon tayo sa susunod na kwento. Gaya ng sinabi ko ay dalawa ang kwentong kababaladan sa buhay ko. Pero sa ikalawang kwento, may edad na ako nun. Nangyari ito kamakailan lang, taong 2009. May karunungan na ako pero hindi ganon kabisa. Nakadepende kasi ang pagkakaroong bisa ng karunungan sa mga taong nabibiyayaan talaga ng taas nun. Yun bang may pahintulot na. Ang iba ay dinadaan sa debosyon. Pero alam kong hindi yun ganon kapulido para isipin na may basbas na pagkatapos ng seremonya. Walang kapangyarihan para sa akin ang pagdidebosyon. Dahil nagawa ko na yon. Kung ang tao ay may likas na kakayanan talaga, yun na ang nabigyan ng pahintulot. Yung mga bertudes, libino at libina. Sila ang mga yon na kagaya ng tiya. Tapos tandaan natin na ang taas ay nanggaling sa iba't ibang aspeto. May sasugo, amang Diyos, at may galing din sa mga diwata at engkanto. Pero sa kabuuan ay sa Diyos din galing ang lahat. Huwag nating ipagsiksikan ng sarili kung hindi tayo karapat-dapat. Yung karunungan ko, pangkalahatang proteksyon lang. Hindi ito magagamit sa panggagamot at hindi din ako makakapaggana ng mga tigalpo. Kumaga, hanggang proteksyon lamang talaga. Sa taong nasabi ko kanina, nadistino ako sa Cebu. Foreman din ako sa isang construction. Ito ang pinasok kong trabaho. Dapat kasi engineer ako kaso ang aga kong nablandi kaya nakapag-isawa ng hindi pa natatapos ang pag-aaral. Kaya foreman na lang. Ang nabudyok sa akin ito ay ang tatay ko naman na siyang dating foreman din. Ang tinatayong establishmento namin noon, malapit sa isang abandonadong gusali, na kung saan doon kami tumatambay kapag break time. Ibang tauhan ko dito. Taga-Bohol lahat ang nakuha ko. Alam niyo ba, Sir Seth? Isa sa naging tauhan ko na yon. Isang aswang. Walang-wala lang talaga ako noon. Hindi ko na iniisip ang karunungan ko kasi nga, nakatuon ako sa trabaho. Nandun talagang atensyon ko. Itong tauhan ko na itago na lang natin sa pangalang Wano. Kapag uwian na ay hindi ito nakikisabay sa amin. Nasa isang pasilidad lamang kami noon nangungupahan pero hindi umuuwi itong si Wano. Umaalis ito. Darating na lamang bigla kapag umaga na at naghahanda na kami noon patungong trabaho. Hindi ko naman pinagtutuunan ng pansin baka kasi nambababae lang. Marami din kasing chick sa Cebu. Tapos may iba pang pwedeng arkilahan maparausan lamang ng pagkalalaki. Pero nagtuloy-tuloy yon at nakakaramdam na ako ng mali. Palagi siyang balisa. Hindi mapakali. Yun bang sa tuwing nagtatrabaho siya ay panay paalam na magsi-CR lang. Bibili ng sigarilyo at kung anong alibay para lang makaalis nun. Ako naman ay hindi ko sinisitang ganyan. Kung magagat natatapos ang pinapatrabaho ko, ayos lang. Kaya mabilis din naman kasi natatapos ni Wano. Kaya walang problema.
Pero yung kilos na parang hindi mapakali, hindi ko na nagugustuhan nun. Naiisip ko na kasi noon na baka nagdodroga ito. Kung kaya naman minabuti kong matyagan si Wano. Hanggang sa naisip ko nung ilibre sila ng inuman. Maaga pa lamang ay sinabi ko na sa kanila na walang gagala pagkatapos ng sahod. Ililibre ko sila. Gastos ko lahat at wala silang ilalabas na pera. Tinawag ko pa noon si Wano na wag aalis dahil isasama ko ito sa ayaw at gusto. Dahil kapag tumanggi ay magtatampo ako. Sumang-ayon ang lahat. Sa mga taga Mandawi, alam nila kung saan ito. Binibila ng babae ng soft drinks na pagkamahal-mahal. May table lamang yon. Laklak ng laklak kami ng alak nun. Yung ibang mga kasama ko ay nagkakabulungan na. May babae o manong natitimuan nito at balak anuhin. Basta bayarang babae yon. Alam niya na yon. Hanggang sa bigla na lang nawala si Juano. Nawagrit lamang ako ng tingin ay wala na ito pagsipat ko sa kinaroroonan niya. Mabilis akong lumabas nun. Nakita ko siyang sobrang bilis na naglakad at patungo ito sa madilim na parte. Doon na. Sabi ko kumpirmado. Nagdodroga na ata ito. Sinundan ko siya. Sa isip-isip ko na kapag nakita ko itong nagdodroga, sisibakin ko talaga ora mismo. Pumunta ito sa isang iskinita. Sobrang dilim gawa ng ang bawat gilid nito ay matataas na building. Walang ilaw sa gitna nun. Nang makarating ako sa iskinitang yon, ay hinagilap ko siya pero wala akong nakita. Nagtaka ako nun. Gawa ng maaabutan ko ito eh. Mahaba kasi ang pasilyo sa gitna ng mga pasilidad. Pumasok ako doon. Kinakabahan ako at baka may gwardya. Baka isiping nagnanakaw ako at mabaril pa ako kaya ingat na ingat ako. Nang makarating ako sa dulo, may iskinita pang pakaliwa. Tapos ang dulo nito, talahiban. May ilang mga bahay doon na para bang squatter. Wala namang ibang lagusan, kaya inisip kong baka doon nagtungo si Wano. Hanggang sa nakita ko na yung nakikita ko mga bahay. Sementeryo pala. Tumagos ako sa isang kalsada. Tapos ang tapat noon ay sementeryo na. Hindi nalingid sa kaalaman natin ang sementeryo sa Mandawi. Nasa mismong sentro lamang ito. Malalim na ang gabing yon kaya walang katao-tao ron. Silipat ko magkabilang direksyon ng kalsada. Pero wala akong makita. Hanggang sa may napansin akong tao doon sa loob mismo ng sementeryo. Mabilis akong tumawid ng kalsada. Ang lakas na ng loob ko noon kasi nga may tama na rin ako ng alak. Pumasok ako sa may tarangkahan at doon sa gilid ng isang puntot. Nakita ko ang tao na nakaupo at nakasandal sa may pader ng puntod na yon. Kumabig ako pagilid. Umakyat sa puntod. Dahan-dahan kong nilapitan. Hanggang sa nalaman kong si Wano yon. Ilang distansya lamang ako sa kanya. Nasa ibabaw ako habang siya naman ay nasa baba nun. Kumakain ito na para bang tumaliwas ang pananaw ko sa kanya. Napalitan ng pagkaawa. Baka kasi sobrang mahiyain itong si Wano. Supot lamang yung bitbit niya na may kung anong laman. Basta, nakonsensya talaga ako sa maling hinala ko na yon. Babalik na lamang sana ako noon sa iniinuman namin at doon ko na siya aantayin. Pero nakarinig ako ng kakaibang tunog. Parang tunog ng dambuhalang baboy. Kung kaya naman napahinto ako nun. Sinipat ko kung saan ang galing. Pahina ng pahina ang hilik na yon. Pero natuntun ko ito. Walang iba,
kung hindi doon din mismo sa kung saan naroroon itong si Wano. Medyo na-curious ako, kaya naman lumapit na talaga ako nun. Baka kasi nabilaukan siya. Tumuntong na ako sa puntod kung saan ito ang sinasandalan niya. Pagkasilip ko, Sir Seth. Gano'n na lang ang pagkawindang ko nang makita ko ang mukha ni Wano na parang isang impakto. Napakapangit niya. Makapal ang kilay. Nakausli ang dalawang pisngi at ang lalim ng kanyang mga mata na parang purong kulay itim lang. Nagulat pa siya nang makita ko. Yumuko ito bigla at sinabing, "Sir, anong ginagawa mo dito?" Gasgas ang boses niya, Sir Seth. Kumpirmado. Aswang si Wano. At yung kinakain niya, mga laman na hindi ko mawari kung anong klaseng karne. Doon ko palang naalala ang mga karunungan ko. Kung kaya naman kaagad akong nagdasal ng pangbakod nun. Nakayuko lamang si Wano. Pag-angat niyang muli sa kanyang muka ay tao nang nakikita ko nun. Kumalma ako. Hindi ako natakot kasi nga napakaamo ng mukha niya. Para bang takot na takot ito sa akin. Mabilis pa nga niyang iniligpit yung pagkain niya. "Aswang ka, Wano? Aswang ka?" Hindi siya kaagad nakapagsalita. Mga ilang segundo din yon. Hanggang sa narinig ko ang pagikbi niya. Umiiyak siya at kitang-kita ko ang pagngilid na mga luha sa kanyang mga mata. "Aswang po ako, sir. Huwag niyo po ibagsabi sa iba. Aalis po ako. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Pasensya na po. Kumakain lang po ako dito. Hindi kasi ako kumakain ng kinakain niyo eh. Pero hindi po tao to ah. Mga bili ko lang na ritaso ng karne sa merkado. Hindi po ako kumakain ng tao. Pasensya na po, sir. May pamilya po akong binubuhay. Katulad niyo po, namumuhay lang din po ako ng normal." Hindi ako nakapagsalita nun. Binalot ako ng pagkaawa sa kanya. Lahat ng pagdududa ko, ang unang sagot ay mahiyain lamang ito. Mahiyaing aswang. At sa tingin ko, gutom na ito ng mga sandalin yon. Kaya hindi ito napapakali. May aswang na nakakasalamuha natin ang hindi natin namamalayan. Katulad na lamang ni Wano. Pero isipin nyo, napakabait pala nito. Inamin niya ang pagkataon niya at hindi ito naging agresibo. Dama ko ang pagmamakaawa niya nun. Sobrang darisay. Napaluha pa nga ako nun eh. "Huwag ka mag-alala, Wano. Wala makakalam dito. Ako lang. Kilala naman kita eh. May mga pagdududa lang ako at napagkamalan pa kitang adik. Eto pala, ginugutom ka lang. Hindi kita tatanggalin sa trabaho ah. Mabait ka eh. Kung masama ka pa, hindi ka magpapakahirap magtrabaho para makabili ng sariling pagkain. Ganito. Pwede kang kumitil ng hayop, magnakaw at pwedeng pumatay pero bumili ka. Pinapaiyak mo ako. Pasensya na rin, sinundan kita. O siya, tapusin mo na yung pagkain mo at balik na tayo sa inuman." Hindi po kayo takot sa akin, sir. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Ikaw pa nga tong tingin ko natatakot sa akin eh. Kapag ginugutom ka, huwag ka na magpaalam sa akin ah. Sumibat ka na kagad. Alam ko na yung gagawin mo. Gusto mo, ako pa yung bumili ng pagkain mo eh. Nang makatipid ka para sa pamilya mo. Pati ba yung pamilya mo, aswang? Sabi ni Wano, siya lamang umano. Wala siyang balak na yang gawin ng kanyang asawa at 2 anak. Ayaw niya maging aswang ang mga ito at nais niya magkaroon ng magandang buhay. Napabuntong hininga ako noon. Bumaba sa puntod at tinabihan siya. Nanigarilyo ako noon at inaantay siyang matapos kumain. Nalaman kong karne pala ng baka yung kinakain niya. Naamoy ko yung lansa na mula sa baka noon. Awang-awa ko. Nilantakan niya ito na para bang gutom na gutom talaga.
Hindi ko siya inalis sa trabaho. Bagkus, matapos ng proyekto namin sa Cebu, dinala ko pa siya sa iba pa naming mga proyekto. Umabot pa ng Mindanao. Sobrang lapit namin nun. Masaya siyang kasama, Sir Seth. Lalo na't kampante na siya sa kanyang sarili. Alam niyang may nagpapahalaga sa kanya. Mga 1 taon ata mahigit kaming nagkasama bago pa siya tumigil. May maliit na negosyo na daw kaya doon na lang siya gugugol ng atensyon at isa itong palaisdaan. Nakakamangha. Basta sa tuwing naaalala ko ang pagsasamahan namin ni Wano, naisip kong dalawin siya pero hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Inihiling ko na lamang na buhay pa siya dahil nga hindi talaga maiwasan na sumpungin sa anumang oras. Baka maaktuhan at mapatay ng mga tao. Ako po si Fernan. Hindi po tungkol sa love life ang ibabahagi ko kaya pasensya na sa mga nag-aabang ng love life ko na tagapakinig ninyo. Nasa isipan ko pa po yung karir at hindi yung ibang bagay. Kahit po may mga kaibigan kami ng mga hasyendero na pinabahagi nila sa amin kung ano yung meron sila, ay nakikita pa rin namin yung hirap ng buhay. Alam kong kakantsawan ako ng mga kaibigan ko kung maririnig nila ito. Kaya bahala din kayo sa buhay nyo. Sisimulan ko na yung kwento. At yung kwentong ito ay yung karanasan namin ni Lindon noong unang beses na naging aswang na si Andres. Kagaya ng ibang mga bagong aswang, naranasan din ni Andres na hindi pa niya lubos na makontrol yung kakayahan niya. At kagaya ng mga normal na tao, naihipo kami ni Lindon sa takot. Maabagong tubo na pagbibinata pa namin noon. Si Lindon ay naunang nag-aral ng panggagamot ng ilang buwan bago napasa kay Andres yung bertud ng pamilya nila sa pagiging aswang. Isang araw, sinabi sa amin ni Andres na ipinamana na daw ng tatay niya ang pagiging aswang. Tumango kami ni Lindon at kinamusta namin yung kalagayan niya. Sumagot naman siya na ayos lang at parang wala naman siyang nararamdaman. Sa katunayan, magaan lang sa pakiramdam na para daw siyang lumulutang sa hangin. Mukhang masaya pa nga siya dahil baka daw hindi umepekto yung ginawa ng tatay niya sa kanya at hindi mapapasa sa kanya yung pagiging aswang. Hindi naman kasi yun yung pangyayanggaw na kahit sino ay pwede maging aswang, Sir Seth. Sa pagkakaalam ko, bertud yung sa kanya na nasa isang garapon. May halong pagdadasal yun na talagang inihanda simula nung pagkasilang pa lamang niya. Kahit pa ang bertud ay nasa katawan na niya, ay magiging aswang lamang siya kung nanaisin na ng kanyang bertud. May pinainom naman si Lindon sa kanya na bagong gawa niyang langis galing sa mga ugat-ugat nun. Ayon kay Lindon, para daw hindi masyadong masaktan si Andres kung magpapalit-anyo na siya. Hindi kasi nila alam kung kailan yung mangyayari kaya lagi na lang siyang pinapainom ni Lindon ng halamang ugat. Isang gabi, sa loob ng Hacienda de Dulce, napagpasya namin ni Lindon na doon na lang matulog sa bahay kubo ng barkada. Yung kubo po na yun, Sir Seth, pahingahan, o tambayan namin mga anak ng mga empleyado sa hacienda. Kami lamang dalawa ni Lindon yung naroroon. May mga kanya-kanya naman kasi mga bahay yung mga pamilya namin sa loob ng hacienda kaya talagang nagiging tambayan lang yun sa umaga at walang matutulog doon paggabi. Nagkakape kami ni Lindon habang hinihintay lang namin si Andres. Sinasama niya kasi yung tatay niya na magbantay sa hacienda sa mga panahong yon. Dahil nga kakapasa pa lamang ng bertud kay Andres ay sinabihan lahat sa hacienda na maagang magsara ng bahay at manatili lamang sa loob kahit ano pang maririnig nila sa gabi. Hindi naman minasama ng mga naninirahan sa hacienda yon, kundi napuno pa si Andres ng congratulations. Dahil nakaya niya daw ang kapangyarihan ng bertud sa loob ng katawan niya, kahit hindi pa siya nagpapalit-anyo.
Wala pang iniladay na solar si Mrs. Tulsi noon at mga lampara lang yung sinasabit sa labas ng mga bahay. Kaya hindi masyadong maliwanag ang hasyenda na ito. Napakatahimik kahit 6:00 pa lamang ng gabi ay wala nang naglalabas ng bahay. Pamilya na lamang ni Lindon at ako yung nasa balakoli ng mga bahay-bahay kubo noon. Hindi namin tanaw yung bahay ni Lindon pero alam namin na gising pa sila dahil hindi kami umuwi ni Lindon sa mga gabing yon. At kahit anong pilit na mga magulang namin ay gusto namin makita yung kaanyuan ni Andres. Hindi namin inakala, Sir Seth, na yung desisyon namin yon ay siyang pinagsisisiyan talaga namin ni Lindon. Habang nagtakapi kami kagaya ng mga ibang gabing nagdaan, pansin namin na napakatagal naman yata ni Andres dumating. Kaya tumagoy ako ng malakas na parang pinatawag ko siya. Alam ko na alam niya ng mga taga-probinsya, lalo na sa mga nakatira sa bundok. Kailangan mo lamang sumigaw kung may kailangan ka at madidinig na yung boses mo sa kabilang bundok. Kung may tatagoy sa isa sa aming tatlo, Sir Seth, tatagoy pabalik yung papunta pa lang o yung wala pa sa tambayan namin na kubo. Nagulat na lamang kami ni Lindon na yung sumagot sa taghoy ko ay isang galit na ungol na nanggagaling sa isang aso. Nagtinginan kami ni Lindon at sumenya siya sa akin na huwag na huwag gagawa ng ingay. Napamura naman ako nung napagtanto ko na hindi ko pala dala yung kwintas na bigay sa akin ni Lindon. Kaya yung naisip kong kunin ay yung garapon ng asin na nasa loob ng kubo namin. Para saan yan? Para kay Andres? Balak mong tapunan ng asin yung kaibigan natin? Sambit ni Lindon na may balak pang kunin yung asin sa akin noon. Anong gusto mo? Ipapakain ka sarili ko. Bulong ko kay Lindon. Sinagot lamang niya ako na hindi naman kumakain ng tao yung angkan nila Andres. Kaya wala kaming dapat ikabahala. Aswang pa rin yun, Lindon. Aswang! Sagot ko sa kanya na pabulong lang kasi baka marinig kami ni Andres. Pilit na kinuha ni Lindon yung asin sa akin at tinapon niya ito sa labas ng bahay. Pinagmumura niya pa ako dahil bakit daw pasama-sama ako sa kanya. Hindi ko naman pala suot-suot yung kwintas na bigay niya. Hanggang sa may narinig kaming isang malakas na ungol sa malayo na napaka-pamilyar sa amin. Yun po ay ang tatay ni Andres. Nasa balkonari lamang kami ni Lindon. Patingin-tingin na kami kung nasaan si Andres. Naririnig namin siya pero hindi namin siya nakikita. Minsan ay nasa likuran ng kubo. Minsan ay nasa taas ng bubong at minsan ay parang nasa harap lamang namin. Hoy Andres, wag mo kaming pinaglalaruan. Talagang irahampas ko sa iyo yung gitara mo. Sigaw ko kay Andres noon. Na alam namin na nakikinig lamang ito. Nagtapang-tapangan na lamang ako, Sir Seth, dahil alam namin ni Lindon na walang pangontra sa aswang itong tambayan namin. Kumaga, alam namin ni Lindon na makakapasok lang si Andres kung gugustuhin niya. Andres, mga kaibigan mo kami ha. Pero kung may kakainin ka, unahin mo na si Fernan. Alam mo sa sarili mo na hindi ka makakalapit sa akin. Minura ko naman si Lindon sa sinabi niya. Bigla-bigla na lamang umulan ng malakas na may kasamang hangin, Sir Seth. Dahilan, para mamatay yung mga ilaw sa mga lampara na nakasabit sa labas ng mga kubo. Nagyakapan na kami ni Lindon dahil lahat ng ilaw sa tambayan nawala at binalot na lamang kami ng kadiliman noon. Diba, nasa balkonari lamang kami at nakabukas lamang yung pintuan. Hindi nakaligtas yung mga ilawan namin sa loob ng tambayan na yon.
Nagtalikuran na kami ni Lindon. Hawak-hawak niya yung kwintas niya at naririnig ko siya na nagdadasal. Habang hawak-hawak ko yung gitara na ihahampas ko talaga kay Andres kung lalapit siya sa amin. Bakit kayo nandito? Pasigaw na sabi ng tatay ni Andres na si Tatay Simon. Napasigaw kaming dalawa ni Lindon sa takot at nahampas ko yung gitara doon sa biglang sumulpot sa harapan ko. Hindi pa kami tapos sa takot nun. Pero napasigaw ulit kami nang bigla niya kaming hinawakan sa braso. Para pong humiwala yung kaluluwa ko sa takot, Sir Seth. Dahil iba ang itsura ni Tatay Simon. Ang haba po ng buhok at tuko niya. Tapos kasabay pa nun, ay biglang kumidlat ng malakas at nakita namin ni Lindon yung buong kaanyuan niya. Nagsisikulubutan ng balat, lalong-lalo na sa mukha. Sabayan mo pa ng maraming paglalaway nito. Napuno ng sigawan yung tambayan at nagmamakaawa na kami ni Lindon. Na wag niya kaming sasaktan dahil hinihintay lang naman namin si Andres noon. Umuwi na kayo. Hindi kayo makikilala ni Andres. Sabi niya sa amin. Pasintabi po sa mga kumakain pero naihi talaga ako sa boses ni Tatay Simon. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan namin ni Lindon kung bakit kami naghintay na mag-ibang anyo si Andres nung panahon yon. Sabayan pa na umuulan. Wala yung kwintas ko at baguhan na manggagamot pa lamang itong si Lindon. Talagang inalay pa talaga namin yung mga sarili namin kay Andres na maging pagkain niya. Ayon sa tatay ni Andres, ay hindi niya daw napigilan si Andres na umalis nung nag-ibang anyo na ito. Kahit pa baguhan ay nagtataka yung tatay ni Andres kung bakit siya natapon ng sarili niyang anak. Napaamin naman si Lindon na may pinapainom siya kay Andres na pinakulo ang ugat para hindi siya gaanong manghina kung magpapalit anyo na siya. Dapat pala ipampahina yung ginawa ni Lindon kasi napakahirap kontrolin ng mga bagong aswang. Tinimna namin ni Lindon yung mga bahay namin. Yung bahay pa naman namin ay 4 na kubo yung pagitan. Nagtinginan kami ni Lindon bago kami sabay na tumakbo pa uwi. Aminin ko, kilalaki kong tao pero umiiyak ako habang patakbo doon sa bahay namin. Paano ba naman? Nakikita ko na yung bahay at napapagod na ako kakatakbo pero hindi pa rin ako nakakarating doon sa bahay na nakikita ko. Lindon! Lindon! Tulong! Sumisigaw na ako habang tumatakbo nun. Hindi talaga ako tumigil sa kakatakbo, Sir Seth. Daig ko pa yung paikot-ikot lamang sa asyenda na hindi nakakarating sa paroroonan. Walang ano-ano. May bigla na lamang humatak sa akin at napunit pa yung damit ko sa lakas ng pagkakahatak. Bigla naman akong sinapak ni Lindon at nung nakayuko na ako sa sakit, ay may kwintas siya na pinasuot sa akin. Pinasuot niya yung kwintas niya at doon ko lang napagtanto na sa kakatakbo ko ay nasa baryo na pala kami. Isipin mo yun, Sir Seth. Hindi ko alam na nakalabas na pala ako ng hasyenda nun. Pinagmumura na ako ni Lindon at kahit na nasa baryo kami ay narinig pa rin namin yung mga galit na ungol ni Andres. Takbo! Biglang sigaw ni Lindon sa akin. Nakakatawa mong isipin ngayon pero daig pa namin yung magjowa na tumatakbo sa ulan habang magkahawak ang aming mga kamay. Ako yung pinauna niya dahil ako yung nagsusuot ng kwintas niya. Baka daw siya naman yung paglaruan ni Andres, kaya hinawakan niya ako ng mahigpit. Sorry, Ann. Nasa highway na kami at dahil wala pan mang bahay sila din doon sa baryo noong mga panahon yon, ay bahay nila Ann yung naisipan naming puntahan. Pwede naman kami doon sa bahay nila Angela pero
Kasi mga bata pa kami noon at hindi naman namin masyadong close si Angela yung mga panahon na ito. At nahihiya kami ni Lyndon lumapit sa kanya. Ilaw lamang ng kidlat yung inaasahan namin para makita yung daanan. Dahil ang layo ng mga pagitan ng mga posting ilawan nun. Parang sumisigaw na si Lyndon sa mga dasal niya. Dahil nakikita namin na hinahabol na kami ng sobrang napakalaking aso nun. Semento na yung daanan syempre. Nakikita na namin yung asong humahabol sa amin. At klarong-klaro na tuwing kumikidlat at naiilawan nito, naglalaway. Sa mano pa na may dugo sa bibig ng aso kaya kahit pagod man ay parang nagsisprinta kami ni Lyndon papunta sa bahay nila. Very po namin yung mga magdalakaw dahil inakyat po talaga namin yung malaking gay pilaan at yung balcony sa kwarto niya. Todo hampas na kami sa sliding door sa balcony ni Ann para papasukin niya kami pero wala. Naglalaro pa na yung loko. Sa mano pa na napa-headset ito na parang hindi nga ramdam yung sobrang lakas na ulan sa labas. Parang guguho na yung langit sobrang lakas ng kulog. At perinig na lamin na nag-uungulan na yung mga aso sa kabilang bahay. Nakikita na namin yung malaking aso sa labas ng dipidaan. At kung hindi pa namatay yung tarakpring niya sa nilalaro, ay pala din naisipan na namin ni Lyndon na basagin yung bintana sa kwarto niya. Alapa naman ang pagkagulat ni Ann nang makita niya kami. At ay naman yung binuksan yung sliding door. At bago pa ako makapasok ay sinarado agad ito ni Lyndon. Ledmura na ako sa labas nun. At mukhang nadaaway pang dalawa. Talagang may oras pa sila malaway nun. Saka na ako nakapasok nang binalot na ni Lyndon ng kumot si Anna. Nagets ko naman kadad kung bakit ginawa ni Lyndon yun. Malaking t-shirt at boxers lamang kasi ang suot ni Ann pero sana naman diba, pinapasok din muna nila ako. Hindi yung iwan naman ko sa labas habang magtapipigan kami ni Andres. Nanininig na kami sa sobrang ginawa. Sa mano pa na naka-aircon yung kwarto niya. Dinigyan nga kami ni Lyndon ng pamunas at ang unang tanong niya, nasaan si Andres? Hindi ko pa na pinanong ko anong nangyari sa amin nun o bakit kami naroroon o kung aris lamang ba kami. Si Andres talaga yung hinanap niya kasi alam yung lalagi kaning tatlo yung magkakasama na bumibisita sa kwarto niya. Sasabot na sana kami. Then biglang may kumatok sa sliding door ulit ni Ann. Nakatalikod si Ann sa sliding door niya. Aya kami ni Lyndon yung unang nakakita kay Andres. May nakatayo na sa balkonay ni Ann. Napasigaw talaga kami ni Lyndon sa takot dahil naging tao na bigla si Andres. At dalip na yung mga pingin niya sa amin ni Lyndon. Binatuan naman kami ni Ann at sinabihan pa kami na huwag maingay at baka marinig kami ng mga magulang niya. Pininglan niya naman yung rason kung bakit kami napasigaw ni Lyndon sa takot. Nakita lang niya si Andres na naka-shorts lamang at basang-basa na rin ito sa ulan. Bukas yan. Ba't ka pa kumakatok? Kailangan mo pa ng invitasyon na naghintay ka ng Pasko. Bago pa namin napigilan si Ann ay pinabuksan niya na ito at himila panoob ng kwarto niya. Hindi naman po niya sinoktan si Ann pero yung galip na pipig ni Andres sa amin ay nandun pa rin. Nakahinga na lamang kami nang biglang pinapulan ni Ann ng pari yung mukha ni Andres at naputo lang masamang pipig na sa amin. Magsitidin nga kayo. Abang tip nyo. 2:00 na o. Papatay na ririto. Samdip ni Ann. Andres, ikaw yung pinakamabaho. Ikaw na yung mauna sa banyo. Pinurak niya si Andres sa banyo niya para maligo na. Bago siya bumalik sa paglalaro. Sinabihan niya pa kami na kumuha lamang sa mga t-shirt niya.
Tapos ay wag namin talimutan na lumisin yung mga kalat namin. Nabasa po kasi yung kwarto niya at may mga putik pa daring sa amin doon. Ikaw, ba't gising ka pa? Sambik naming dalawa ni Lingdon kahit obvious naman talaga ang sagot na. Para na kasi naning bunsyong kapatid si Ano mga panahon na ito. Hindi na kami piransin kasi kalaro niya pala yung kapatid na nasa kabilang kwarto lang. Kaya tumayimik na lamang kami para hindi kami mabuking na nandun sa kwarto niyan sa kanabipnaan ng tabi. Nakana pa yung sleeping, di ba? Pero hindi kalaunan, nabuking pa rin kami. Namyaya miraan kaya sumigaw si Annal. Ni! Masira daw yung bahay mo na kaya dito muna sila magpapalipas ng labi. Nakaisip agad ng palusot si Ann kahit pinahiya niya kami sa mami niya. Biglang-bigla naman pinaripak ni tita yung mga stocks ng bilatan nila sa bahay para daw dalhin namin kinabukasan noon. Pumayag naman yung magulang ni Ann. Basta daw sa sala kami matutulog kung tatabi kami kay Ann. Lumabas si Ann sa kwarto niya para ihanda yung mga foam na gagamitin namin. Kinuha namin yung oportunidad yung pag-alis ni Ann para kausapin si Andres sa loob ng banyo. Andres, ayos ka lang? Kumusta yung pakiramdam mo? Tanong ni Lindon. Kayo, ayos lang kayo. Mga loko. Sarkastiko pa ang tono ni Andres noon. Ayon sa kanya, nagulat na lamang siya kung bakit nakarating na siya sa labas ng bahay nila Ann. Dahil ang alam niya ay sa kubo kami magkikita pero bigla na lamang daw kaming nagtakbuhan ni Lindon at parang hindi niya kami maabot kahit paanong bilis ng takbo niya. Sinabihan kami ng tatay mo na umuwi dahil hindi mo kayang kontrolin yung kakayahan mo. Akala namin kakainin mo na kami. Kaya kami nagsitakbuhan. Hindi tayo mapupunta dito kung hindi mo ako ginamitan ng pampabulag, Andres. Wala ka ba talagang naaalala? Alam mo bang halos 1 oras akong tumatakbo sa hasyenda papunta sa bahay namin dahil sa ginawa mo? Kung hindi pa ako sinapak ni Lindon at pinasuot yung kwintas niya, hindi ko malalaman na tumatakbo na pala ako palabas ng hasyenda. Galit na pabulong kong sabi kay Andres noon. Tumigil ka ma, Fernan. Kung suot-suot mo sana yung kwintas mo, hindi ka agad mabubulag. Alam mo naman na bagong aswang yung kaibigan natin. Ba't isisisi mo kay Andres yung kapalpakan mo? Kung hindi ko sinabayan ng dasal yung mga hakbang natin, siguradong hindi tayo aabot. Sagot naman ni Lindon. Ikaw kaya yung tumapon ng asin. Tsaka kasalanan mo. Dahil dun sa pinainom mo kay Andres, ba't mo isisisi sa akin yung kapalpakan mo? Pabalik kong sagot kay Lindon. Tatapunan niyo ako ng asin? Napatigil yung pag-aaway namin ni Lindon nung marinig namin ang boses ni Andres. Sabay naman kaming umiling ni Lindon at sinabi niya, Hindi Natigilan na lamang ang pagsasagutan namin nang marinig namin yung katok ni Ann. Tinatanong kung ano yung ginawa namin dahil sasali daw siya. Natahimik na lamang kami at nagtinginan ng masama sa isa't isa habang sabay-sabay na naliligo noon. Kaya ngayon ay naiinis pa rin ako sa karanasan namin na Insursa. Hindi namin pinatabi si Ann kay Andres dahil hindi namin alam kung magpapalit anyo na naman ito. Kaya nasa gitna namin ni Lindon si Ann noon. Puyat at pagod yung dinanas namin dahil hindi pumayag si Lindon na matulog kaming dalawa. Pinagmumura ko naman siya dahil kitang-kita namin yung sarap ng tulog nila Ann at Andres. Kinabukasan, nagpaalam na kami dala-dala yung mga delata na bigay ni tita. Binigyan niya pa kami ng pera na pilit naman naming ibinalik. Nakasalubong naman namin yung mga magulang namin sa baryo na halatang naghihintay sa amin noon. Ayon sa kanila ay sinundan daw kami ng tatay ni Andres. At hindi na siya tumuloy nang nakita niya na umaakit kami sa balkonahin nila Ann para iligtas yung mga sarili namin.
Nalaman din namin na namatay yung 3 mga manok na nasa loob ng asyenda. At halata naman kung sino'y may gawa nun. Para hindi na maulit yung karanasan na yun ay may itinanim yung mga magulang ni Lindo na nakapalibot lamang sa asyenda. Ayon sa kanila, ay para yun hindi makakalabas si Andres sa asyenda di Dulce kung magpapalit anyo ito. At makakalabas lamang siya pag nag-anyong tao na si Andres. Hanggang ngayon, ay mananatiling lihim na may aswang na naninirahan sa asyenda di Dulce. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.